Ba mga kababayan? Nilaglag. So, doon naman tayo sa isa. Bukod dito, mga kababayan, sa sinasabi nilang nilaglag ni Sarah ang kanyang pamilya, dito tayo sa kay Leni Robredo. Dito tayo kay Leni Robredo. Si Mama Leni, mga kakamping, mega love shout out. Mga kababayan, kaluyalista, mega love shout out sa inyong lahat. Alam nyo ba na si Mama Leni Robredo, ang galing niya sa kanyang speech sa Iloilo patungkol sa kanyang sinasabi na hanggang ngayon tayo hindi nang iiwan. Tingnan nyo Hiwalayan na yung iba, tayo magkakasama pa din. Rinig na. Wala akong sinasabi kung sino naghiwalay, Pero di ba ganon? Pag yung pagmamahal nandyan, kahit paulit-ulit nasasaktan, laban pa din, tumataya pa din. Kaya ngayon, laban pa din. Magkakasama pa din tayong lalaban dahil kinakailangan tayo ng ating bayan. Diba? Kung meron kang pagmamahal, Sarah, kahit nasasaktan ka, lumaban ka para sa bayan. Hindi yung umatras ka. Bakit? Kasi sa sariling interest mo lang. Diba? Ganun ang katotohanan. Kitang-kita naman. Klarong-klaro naman. Sinabi ni Mama Leni. Kung meron kang pagmamahal, di ba? Kung meron kang pagmamahal, hindi ka dapat sumuko. Lumaban ka pa rin kasi kailangan ka ng taong bayan. Ang problema lang kasi, doon sa magtandem, kaya humiwala yung isa, na bulgar ang baho niya. Yun ang katotohanan. Di ba? Anong sabi ni Mama Leni? Magkakasama pa din tayong lalaban. Datan, laban pa din. Yung pagmamahal nandyan, kahit paulit-ulit nasasaktan, laban pa din. Diba? Kahit paulit-ulit kang nasasaktan, lumaban ka pa rin para sa bayan. Diba? Hindi porket nakita ang baho mo, hindi porket nabulgar ang baho mo. Di ba, mga kababayan? Ay susuko ka na. Sinungaling ka kasi. Di ba? Tignan nyo, mga kababayan. Mama Leni Robredo. Di ba? Pinaringgan na si Sarah. Tignan nyo. Hindi porkit nasaktan kang paulit-ulit ay sumuko ka na. Lumaban ka. Kaya, ipagpatuloy mo kasi kailangan ka ng bayan. Hindi yung susuko ka kasi nahuli ka sa iyong mabahong kabulastugan. Di ba? Tama ba ang sabi ni Mama Leni Robredo? Ma'am Ideta, mega love shout out po. True leadership is stepping up and showing up. May eleksyon man o wala, kandidato man o hindi. Bilang Vice President, ipinakita ko ito sa tapat at consistent na serbisyo. Hindi lang sa pangako, kundi sa gawa. Madalas akong sinasabihan, mahina ka kasi babae ka. Pero ni minsan, wala akong hamon na inatrasan. Mapawang Marawi siege man, laban kontra sa droga, mga volcanic eruptions, mga lindol, lahat na bagyong dumaan at COVID. Tuwing tayo ay kinakailangan, tayo'y tumitindig, tumutulong, lumalaban. Ang inaalok kong uri ng pamamahala, isang gobyernong tapat, mahusay, masipag, at laging maaasahan. Hindi ka lokohin, hindi ka nanakawan, hindi ka iiwan o pababayaan. Diba? Yan ang sabi ni Mama Leni. No? Ang pagiging public servant ay hindi porket public servant ka ay aasa ka lang sa ayuda ng gobyerno.
humanap ka ng paraan para makatulong ka. Mapolitician ka man or natigil ka sa serbisyo mo kasi tapos na ang termino mo, tumulong ka pa rin. Kasi that is what we call public servant. Di ba? Wala kang sinusukuan, wala kang inatrasan kahit anumang hamon yan. Gera, lindol, baha, sunog, nandun ka. Pero sa panahon ng bumaha ang Metro Manila, nasaan si Pusit? Nandun sa Germany, nanood ng concert. Di ba? Sa panahon na may dilubyo, nagbaha ang Kamsur, nasaan si Pusit? Nandun kay Wangud, nagpatato. Di ba? Yun. Nasa concert, nanood. Sabi ni Mama Lenny. Kandidato man o hindi. Bilang Vice President, ipinakita ko ito sa tapat at consistent na serbisyo. Hindi lang sa pangako, kundi sa gawa. Madalas akong sinasabihan, mahina ka kasi babae ka. Pero ni minsan, wala akong hamon na inatrasan. Marawi siege man, laban kontra sa droga, mga volcanic eruptions, mga lindol, lahat na bagyong dumaan at COVID. Tuwing tayo ay kinakailangan, tayo'y tumitindig, tumutulong lumalaban. Ang inaalok kong uri ng pamamahala, isang gobyernong tapat, mahusay, masipag, at laging maaasahan. Hindi ka lolokohin, hindi ka nanakawan. Hindi ka lolokohin, hindi ka nanakawan. Ngayon, ang tanong, si Pusit ba hindi nanloko? Nanloko po siya. Si Pusit ba hindi nagnakaw? Nagnakaw po siya. Kaya nga hindi niya ma-explain kung nasaan niya dinala. Di ba? Mga kababayan, si Mama Lenny, noong siya ang Vice President ng Pilipinas, ang kanyang bodyguard ay 75 lang. Sapagkat ang bodyguard ni Pusit, 300 plus na dating 433. Ngayon, saan mo pinaupo ang 433 bodyguards mo? Kaliit-liit lang ng opisina mo dyan sa Quezon City. Si Mama Lenny, nung siya ang Vice President na tinawag ni Digong na lugaw, lutang, at hindi pwedeng maging Vice President kasi walang alam, walang confidential fund. Pero si Pusit na anak ni Digong, ang confidential fund mula 2013 hanggang 2024, bilyon-bilyon na po ang halaga. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Kaya sabi ni Mama Lenny, ang iboto ninyo, yung hindi manloloko o hindi ka lukuhin at hindi ka nanakawan. Di bali ng lutang, basta hindi ka nawawalan. Aanhin mo yung hyper, kung saan-saan napunta, napipilayan, nagurgur sa liig, nagpatato dito, nagpapatato doon, hindi mo maintindihan. Di ba? Mga kababayan. Hindi sila pareho. Si Mama Lenny, walang pahig korupsyon. Hindi mo siya nakitaang nagnakaw. Wala siyang confidential fund, wala siyang 433 bodyguards, at higit sa lahat, walang issue sa pagnanakaw. Yun ang katotohanan. Di ba? Hindi ka iiwan o pababayaan. Hindi ka iiwan or pababayaan. Si Mama Lenny, nung bumaha sa Kamsur, hanggang dibdib ang tubig, lumalangoy si Mama Lenny. Si Pusit, nung bumaha ang Metro Manila, nandun sa Germany, nanood ng concert ni Taylor Swift. Di ba? Basta DDS, uto-uto, bobo, tanga-tanga, inutil, hampas lupa, mahirap, pangit ang lahi. Handang-handa akong harapin ang hamon ng pagiging Pangulo. At ngayon 2022, the last man standing will still be a woman. Di ba? Kahit siguro na broken-hearted kayo, sino ba dito yung broken-hearted? Ano? Sino dito yung umiyak? Sabi ni Lyndon Tulaylay, pabalik-balik. Alangan hindi ko ulit-ulitin. Ang mga DDS, bobo nga. Kahit isang bilyong beses kung sasabihin to, hindi na intindihan ng DDS to. Ulitin ko na naman para masaktan kayo.
Si Digong mamamatay na bilyoner pero walang negosyo. Kayo, mamamatay kayong OFW o worker pero wala kayong bilyon. Yeah? Mamamatay na lang kayong worker, si Digong mamamatay na bilyoner. Walang negosyo. Wala na rin trabaho. Hindi naman siya politician at this time. Pero bilyon-bilyon ang pera. Diba? Hindi nyo naisip yan. Magbigay kayo ng isang negosyo ni Digong. Ba, wala kayong mabigay? Comment, mga DDS. Anong negosyo ni Duterte? Yung legal, ha? Yung legal. Sabi ni Rambo Castillo, stop yung live mo dyan. Wala ka bang ibang content? Putang ina mo. Di ba? Politics ang content ko. Ako, mawala ng content. Kahit bukas nga, pagmumurahin ko si Digong, may content ako eh. Di ba? Bakit? Masakit ba mga DDS na sabihan kayo ng katotohanan? Si Digong mamamatayang billionaire, pero kayo mamamatayang worker.